Okay, so pag-usapan po natin yung mga latest happenings ni Banat Bay. Umpisahan natin kay Joel Villanueva kasi binabash si Joel Villanueva. Ngayon mga lords kasi, alam niyo naman sa politika, kung saan sila sa tingin nila mas, well, sabi nila lang, makaka-further yung career nila, dun sila lilipat. Or siguro naman meron silang higher purpose kaya sila lumipat dun sa kabila. We don't know the real reason. Sabi sa amin ni Chis Escudero nung na-interview namin siya, para sa mga Senate staff. And yun din yung sinabi ni Joel Villanueva sa mga interview sa kanya. Anyway, Alam niyo po, kahapon, may matindi ho tayong balita, pero alam na pa ho natin yan. Nung weekend pa lang, alam na natin na babaligtad itong Judas Villanueva na ito. bakit Judas bigla? Nakakapagtaka lang dito kasi sa mga tao na to kasi. Parang pag hindi mo sinuportahan si Sara Duterte, equivalent yun sa hindi mo pagsuporta sa bansa. Hindi rin naman. Tutuloy pa rin naman yung flood control. Iba lang yung magmamando. Kasi isipin nyo ganito yung normal process sa korte. Dalawang panig yung nagbabanggaan. Parehas papakinggan yung ebidensya mo versus ebidensya ng kabila. So far, doon sa mga hearing ng 18 Marines na yan, ng Blue Ribbon na yan, nung panggap na senador na si Mike Defensor, wala naman kayong nakikita na wala naman kayong nakikita na nagko-cross-examine dun sa mga sinasabi nila. They take it as gospel truth or Bible truth yung mga sinasabi nila doon, tapos yun na yun, diba? So, hindi naman dapat ganun yun. Dapat at least may mag-i-scrutinize ng mga sinasabi nila. That's the point kung bakit kayo pumupunta sa proper forum para mapakinggan nyo. Ang problema pa, karamihan kasi sa mga senador ngayon, hindi naman sila mga abogado. Although makakapagtanong sila, hindi pa rin nila mai-scrutinize yun, unlike kunyari nasa korte. Kaya nga mas maganda, idalhin nyo sa ombudsman yung mga reklamo. Pero pag dinala kasi sa ombudsman yung mga reklamo, wala nang mangyayari. Gets nyo? Parang ang mangyayari, na siya, wala nang trial by publicity. Nandun na yun sa upuan ng ombudsman, tapos kung ano na lang yung mangyari, bahala na yung courts doon, di ba? Tuloy natin. Tawag na lang natin sa kanyang Judas Villanueva. Wag na po natin siyang tawaging Joel Villanueva. Nung last week si Cheese, ngayon naman si Joel. Ngayon kasi, ang sinabi naman ni Cheese, and siguro applicable din to kay Joel, yung mga kaso naman nila, hindi naman nawala yan. Nandyan pa rin yan. Pending pa rin yan. Diba? So nauna yung kay Jinggoy kasi syempre si Jinggoy malamang nakitaan ng mas malakas na ebidensya, diba? At saka si Jinggoy yan may tripit na yan sa plunder So malamang sa malamang yung mga tumitingin na prosecutors doon, mas nakitaan nila ng mas malakas na ebidensya yung kay Jinggoy, kaya siya yung nauna, diba? Pero it doesn't mean na tapos na yung mga cases ni Cheese and Joel dyan. Hindi pa rin, tuloy pa rin yun. Tuloy natin. Mas maganda yung Judas Villanueva. Bakit ho kanyo? Alam naman natin na hindi naman po siya bumitaw dahil lamang po sa kanyang mga kaibigan. Hindi lamang po ang hinudas niya yung mga kasama niya. Kaibigan niya pa man din si Cayetano at saka yung mga kasama niya. At hindi lamang po ang hinudas niya ang taong bayan. Naku po, hindi po. Pati yung kanyang kongregasyon ay hinudas niya na. Kaya bakit naman? Kasi si Brother Eddie Villanueva, napanood ko kasi yung isang, I don't know if it was a video pero sinabi, sundan niya yung konsensya niya. So, ikaw bahala kung anong gagawin mo. At saka, real talk kasi, miski hindi kasi hindi kasi lumipat si Joel, meron pa rin naman quorum, di ba? Wala lang Senate President talaga. Wala lang Senate President. And wala rin mga committees. Pero of course, mas maganda kasi matapos na yung kaguluhan. The problem with this reasoning kasi, habang si Cayetano yung pinipili nyo na Senate President, mahihirapan na mag-move forward yung Senate sa mga gusto niyang mangyari. Mai-stuck sila sa limbo ng kung sino ba talaga yung Senate President, di ba? Kasi it was taken abruptly. Tinake siya ng nagkagulatan, 'di ba? Dumating si Bato, tapos yung sacrifice na 'yan, 'di ba? Pero paano nga ito political chess na nag-unfold sa harap nating lahat.
sa aming mga content creator, of course, it's easier to make content sa mga ganitong bagay. Pag merong madaling magpa-viral ng video or madaling magkaroon ng views kapag may pumutok na issue, sasakyan mo lang, madali na. Pero to the normal everyday Filipino, etong mga ganitong drama is not wag na nga healthy. It's not really for them. It's for the people na nasa taas nila. 'Di ba? What's the ultimate goal of the Cayetano Black? It's to protect Sara Duterte. 'Di ba? Yun eh. Sasabihin nila hindi kinalendar naman yung impeachment. True. Totoo na kinalendar yung impeachment at itutuloy nila. Pero ang point doon, would it be fair? Kasi yun yung habol mo sa lahat ng trial. Would it be a fair trial? Would it an impartial trial? Nakita natin yung mga blue ribbon hearing ni Cayetano is unfair. It's unfair to the people na kalaban nila sa politika. Obvious na obvious, di ba? Did I say more? Si Chis Escudero biglang nagkamaleta. After ilang months na wala siyang maleta, bigla siyang nagkamaleta. Nito lang, kahapon lang yata yun, hindi ko matandaan nung June 16, nung 2 days ago. Diba? So, ibig sabihin, si Loren Legarda, biglang wala na siyang maleta bigla. Nakita niyo kung paano i-twist na yung narrative, diba? How can these people be credible kung sila hindi sila consistent sa sarili nilang naratibo? This is why kailangan nating scrutinize yung mga sinasabi nila. I am not saying na walang corruption dito sa Pilipinas. Far from it. I am saying na meron. Kaya lang, gandaan nyo yung kwento nyo sa taong bayan para maniwala sila. Kasi you're putting doubts dito sa nangyari ngayon na para bang pinapipili nyo karamihan sa atin kung dapat flood control lang yung issue, hindi yung impeachment. No, sa pagsabayin natin, the flood control issue and the impeachment are two different things. Literally apples and oranges yan. Ano yun, yung tawag nila, it's a fallacy, it's a false dichotomy na pumili ka dyan sa dalawang yan. Na pag pinili mo yung impeachment, di mo na pwedeng piliin yung flood control. It doesn't work that way. You can choose them both. 'Di ba? It doesn't matter kung sinong hudas yung nasa kabilang kampo. Ang importante rito, we have impartial committee and a impartial trial sa dalawang hearing, 'di ba? Yun yung gusto ko. Yun yung gusto kong makita na wala pa yung tunog ko, di ba? Ano natin? May tanong ako sa inyo mga kababayan. Magpapalit na po ba kayo ng pangalan? Hindi, sorry. Ako nagtatanong lang naman ako sa pamunuan ng JIL. Magpapalit na po ba kayo ng pangalan? Instead na JIL is Marcos is Lord na? Hindi kasi... Di ba? Kala ko ba Junior is Lord? Wag tayong sa kanila. Wag tayong tawag rito. Wag tayong lihis ng kwento rito. The story of the flood control and the story of the impeachment are two different issues. 'Di ba? Pag sinabi mong ikulong lahat ng kurakot, kasama doon yung mga na-involve sa impeachment, yung guilt or yung innocence ni Sara Duterte nakasalalay na doon. Tapos dito naman sa kabila is the flood control issue. My point here is that we need to see the cards, all the cards on the table before we decide. Now, nalilito kasi kayo kung ano ba yung pipiliin nyo, kung anong team ba kayo. Nasa isang bangka lang tayo lahat. Yung iba lang nasa grupo ng DDS, yung iba naman nasa grupo ng Pink or Marcos, whoever. Pero my point here is that hindi nyo kailangan pumili pagdating sa issue ng accountability. We should choose them both. Whether kasama si Joel Don or si Cheese or si Labanat ba, it doesn't matter, di ba? Mali kasi yung, nakikita nyo ba yung narrative na binibenta sa inyo ng mga DDS? They're trying to make it an option for you when there is really no choice. These are two different matters. Please lang po, nagmamakaawa ako sa inyo. Wag nyo silang hayaang lutuin yung utak nyo.
about dito sa mga ganitong bagay, piliin nyo silang dalawa. Hindi ko sinasabi na walang corruption dito sa Pilipinas. In fact, there is. But the thing is, if we're going to believe parang mga super stories, fictional stories, lalong malilis yung landas doon. Yung may dagdag bawas lagi, depende kung sino yung paniniwalaan mo. Wala tayong ma-achieve nun. Anyway, tapusin na natin to. Parang gano'n na dating ngayon eh. O nung ano nyo eh, yung pamunuan ninyo dyan eh. Ang sinusunod na ay ang kumpas ni Marcos, hindi na ang kumpas ng ating Panginoon. Palitan nyo na yan, Marcos is Lord na lang. Wag na Judas is Lord, di ba? Tama, mali. Pero Hindi, di ba Jesus is Lord yun? Hindi never naman naging Judas, ikaw naman, no? Sobrang bitter nila kay Joel Villanueva eh. Kasi iniisip nila kasi, hindi sila iiwanan. Eto, tingnan natin to. naisip ko lang bakit ang bilis bumigay ni Judas Villanueva? Si Jinggoy, pinressure din naman. Si Jinggoy kasi may kaso. Si Jinggoy may kaso na ginagawa niya for the longest time. Di ba hindi lang naman to unang beses niyang nahuli ng plunder. May tripit siya sa plunder. Yung iba kasi may shade of doubts pa doon sa kanilang mga cases. Di ba? Medyo pwede pa nilang depensahan yung sarili nila na hindi nila ginawa. Kay Jinggoy kasi parang mas madaling paniwalaan. Di ba? Now, whether they are guilty or not, or whether meron bang probable cause yung mga kinaso sa kanila, wala na, hindi natin makokontrol yun. Intayin na lang natin. Pero wag ka umiyak. Iyak ka na naman, boy.